na nga yung kusina makeover part 2. Mga mi, hindi rin pala talaga ganon kadali. Ngalawang araw na din talaga ngayon mga mi at hindi pa kami natatapos. Nako naman. Mario nga po ay naglalagari ako naman heto at pagpipilian ko na siya ng mga pako. Asa part na nga kasi kami ng paglalagay ng plywood mga mi, kaya naman kakailanganin niya ng mga maliliit na pako. Oo nga pala, bakit daw ba kasi nangingitim-ngitim mga mi yung mga dingding ko? Lalo na nga mga mi doon sa part ng kalan ko na kung saan bukod sa talsik-talsik ng mantika, napapong nagpapaitim yung nagmo-moist mga mi dahil kahoy at yero lang naman tong bahay ko. Kung saan sa tingin ko hindi talaga maiiwasan mga mi kapag ka nga po ganoon. Lalo na dito sa amin malamig mga mi, kinabukasan yung yero namin talaga namang basang-basa yan. Ito nga nangyayam akong maglagare mga mi, pero wait lang, bakit mali? Yan kasi nakikialam ka dyan, mi. Kaya naman ang ginawa ko na nga lang po dito ay nag-wallpaper. Di naman to as inyong papel siya mga mi, ito yung talaga namang pwedeng mabasa, ganon. Tapos yung sa dingding naman ng kalan ko, itong marmol na yung ilalagay ko. Nap ko muna ito mga mi gamit tong small but terrible na mini map. O diba, pihit-pihitin mo lang mapipisit na yan siya. Ito siguradong hindi na mangingitim dahil bawat talsik kailangan ng punasan at makikita na talaga yung dumi. Dahil gusto nating maganda kahit papano, syempre dito tayo kumakapit sa DIY mga wallpaper ganon. Basta ang gusto ko lang talagang ma-achieve ngayon mga mi, maganda at malinis na kusina. Tapos gusto ko din tabi yung kalan ko at lababo ko, kaya heto nagawa naman namin kahit papaano. O siya mga mi, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Wait for part 3. Bye-bye!